Hello guys, no? So medyo gabi na ngayon at kung nanonood ka pa, napakaswerte mo, no? Kasi may tuturo ko sa'yo na kung paano ba kumita guys ng malaki talaga sa may online, or kung paano ba kumita ng pera sa online kahit na hindi sa may printing, no? Any kind of thing, no? Basta gusto mo kumita ng pera, no? Pwedeng pwede yan. So ganito lang yan guys, no? Kung meron ako isang talent na matitira sa akin, isang talent na lang, isang talent na lang na matitira sa akin. Ang gusto kong matira sa akin ay yung paano mag-market. Okay? Kasi bigyan ko kayo ng sample. Ganito yan. Limbawa na nasa pagluluto. 'Di ba? Limbawa yung kay Diwata Pares. Si Diwata Pares, kung nakakain kayo sa kanya, hindi naman ganun ka sarap yung pagkain niya talaga, no? Pero sapat na yun para dun sa value na ibibigay mo sa kanya, kasi 100 pesos lang naman yun, may libre na soft drinks. Okay, so nagtataka siguro yung iba, sasabihin ng iba pag kumain sila doon, sasabihin nila na masasarap ako magluto dito eh, 'di ba? Pero bakit maraming kumakain doon kay Diwata, no? Kasi isa lang dahilan, no, ibig sabihin lang nun guys, magaling mag-market si Diwata o magaling yung mga nagma-market sa kanya. Okay, so ganun lang yon. Kasi kahit na ikaw yung pinakamagaling na magluto sa buong mundo, pero hindi mo naman alam i-market o hindi mo naman alam ibenta yung talent mo ng pagluluto na yan, hindi ka kikita ng pera. Okay, so pangalawa naman, tungkol sa mga artists, di ba? Kung alam niyo NFT is para mga drawing na mga parang pixelized lang naman, mga pangit lang naman na drawing yun, pero nabibenta yun ng milyon-milyon. Tapos nagtataka yung ibang artist, sabi nila bakit raw yung mga pintor o yung mga magaling mag-painting, ang liliit raw ng mga kinikita nila o binabarat raw sila. So isa lang ibig sabihin nun guys, no? Yung mga NFT na yun, ang galing ng mga nagma-market nun. Kasi nung nauso yung NFT na yan, yung Bored Ape na tinatawag, ang isa sa nagpasikat yan is si Stephen Curry, basta yon, yung basketball player, no? So bumili siya doon ng isang NFT nun, tapos nakita ng mga tao, so naggayahan na sila kasi ang galing nun ng market, di ba? So gano'n rin guys sa pagiging artist, no? Kahit na ikaw yung pinakamagaling na artist sa buong mundo, pero hindi mo alam yung market guys, yung produkto mo o yung art mo, wala rin talagang bibili niyan. Okay? So again guys, kung gusto nyong kumita talaga sa online, ang pag-aralan nyo talaga guys is paano ba i-market yung mga product nyo. Kahit hindi na tungkol sa printing, any product, no, dapat marunong ka mag-market. So paano matututunan yan guys? No? Maraming tutorial sa may YouTube kung paano ba matutunan ng tamang pagma-market. Okay? Kasi hindi tinuro sa school yan. Hindi tinuro sa school yan, no? Kung paano ba yung tamang pagma-market. Kasi nga, nung panahon ko, pag sinabi kasing market, nagbebenta ka, nakakahiya yun. Di ba? Ganun ang tinuro sa atin eh. Pag nagbebenta ka, medyo nakakahiya. Pero, hindi nyo alam o hindi alam ng karamihan, no, na sa sales, nandoon talaga yung pera. Okay, nandun talaga yung pera. Kasi imaginein mo, di mo na kailangan maghintay ng 15 sa katapusan bago kumita ng pera o bago mo makuha yung income mo. Kasi kapag ka nakabenta ka ng isang item o isang product, may pera ka kaagad. Diba? Yun yung kinagandahan ng sales. Pero again, hindi ka magkakameron ng sales kung hindi ka marunong mag-market. Okay.